So, welcome to Tess Ranios Cooking. For today, maggagawa naman tayo ng empanada. Chicken empanada. So, una na muna natin gawin ang ating dough. So, lagay tayo ng three cups ng all-purpose flour. Three cups. Then, nalagyan natin siya ng 2½ tablespoon of sugar. Unahin muna natin ng mga dry ingredients natin. And then, 1 tablespoonful of baking powder. And a pinch of salt. So, mix natin maigi ang ating dry ingredients. So guys, magdadagdag tayo ng 3/4 cup of butter. Then, so using mix natin maigi ang butter sa ating mash natin siya maigi. Mixture. Gamitan lang natin ang ating kamay. So, malinis ang hands ko, guys. So, durugin natin maigi ang dairy cream natin. Using our clean hands. And then, meron tayo ditong cold water. Lalagyan natin siya ng 3 tablespoonful muna. Gradually. Tatlo muna. Para malaman natin kung okay na siya. Huwag natin ibubuhos lahat. Gradually ang lagay. So, kailangan natin, baka kasi maging malagsak siya. Ayan. Parang crusty lang siya. So, magdagdag pa tayo ng mga 1 tablespoon pa. O, gawin na natin 2 para ayan. Para kaya. Kaya siya. Ayan. Tansya-tansya lang tayo. Pag napipil na natin, kailangan dagdagan pa ng tubig. Dagdagan natin. So, ayan guys. So, kailangan pa natin ng konting tubig. So, malinis ang kamay ko, guys. Dagdag pa tayo. Mga dalawa. 2 tablespoonful nilagyan ng tubig. So, nakikita nyo, hindi pa siya okay, ano? So, dagdag pa tayo gradually ng water. Hindi pa siya okay, guys. So, magdagdag pa tayo ng another 2 tablespoon of cold water sa dalawa. Ayan. Hanggang sa ma-achieve natin ang crusty texture ng ating dough.
hindi pa siya pwede, hindi pa siya smooth, medyo buwagag pa siya. So, magdagdag pa tayo ng, basta gradually lang 2 tablespoonful pa guys, sa dalawa. Ayan. Okay siya. Medyo messy nga lang to guys. Meron pa lang nagpapansin ko. Medyo kulang pa sa water. Mag-add pa tayo ng isang 1 tablespoon of water. Another 1 tablespoonful. Ayan, okay na siya guys. Achieve na natin ang desired right mixture ng ating dough. So guys, nag-form tayo into a ball ng ating dough. So, rest natin siya for an hour. Then, lagay natin sa ref. Ayan, rest natin ang ating dough for 1 hour. Rest natin ang ating dough for an hour. Lagay na muna natin siya sa ref ng 1 hour. Ayan. So guys, ref muna natin siya ng 1 hour. So guys, nag-form tayo into a ball ng ating dough. So, rest natin siya for an hour. Then, lagay natin sa ref. Ayan, rest natin ang ating dough for 1 hour. Rest natin ang ating dough for an hour. Lagay na muna natin siya sa ref ng 1 hour. Ayan. So guys, gagawa na tayo ng ating empanada filling. So, gagamitin natin chicken. So, empanada. Chicken ang gagawin natin. So, mga ingredients for after sa ating chicken empanada, gamit tayo ng breast part. Pinakuluan na namin siya. And, hinimay-himay na namin into strips. Maglalagay din tayo ng diced carrots, green peas, and then diced tomatoes, diced potatoes, and then raisins. Optional tong raisins kung ayaw nyo ng manamis-namis ng konti, o pwede rin huwag kayo gumamit na raisins, pero sa akin it adds flavor. Para manamis-namis ng konti ang dating ng ating chicken empanada. And then meron din tayong garlic, minced garlic. Mga 4 cloves garlic lang siya guys.
And then, onions. Diced onions. For our seasonings, gagamit din tayo ng half teaspoon of sugar. And then, 1 teaspoon of black ground pepper. And then, para umangat lalo ang lasa ng ating fillings, gamit din tayo ng sesame oil. Yan, lalagyan natin siya mamaya. And then, patis to taste. So, yan guys, ang ating gagamitin natin para sa ating chicken empanada. Gigisa na natin ang ating empanada peelings para sa ating chicken empanada. So, gisa-gisa na tayo guys. Ang ating cooking oil. So, as usual, ang ating garlic. Marami na rin pala yung pork cloves to. Na? Pag na-mince. And sunod na natin yung ating minced onions. Ayan. Meron na tayong chicken empanada. Bango. Ayan, gisa natin siya guys for na mga 1 minute. So, lagay na natin ang ating chicken breast na hinimay-himay namin. Tapos tayo natin ng konti. So, after simmering for 2 minutes, lagay na natin ating diced potatoes. Ayan. Naaamoy na ang kanyang aromatic flavor. Then, sunod natin ang ating diced carrots. Ating green peas.
So, lagay natin ang ating half teaspoon na sugar. Ating raisins. Pampakulay na rin siya. So, simmer muna natin siya for around 1 minute, guys. Natin kutsara. So, guys, after simmering for a minute, lagay tayo ng 1 tablespoon full of sesame oil. Ayan, guys. Ating sesame oil. Then, lagyan natin ating lagyan na natin ating black ground pepper. Bumak na siya, guys. So, add tayo ng 1 tablespoon full of patis to taste. So, guys, luto na ang ating chicken peelings. Ayan na siya, guys. Ito na yung ating dough na nilagay natin sa ref for an hour. So, ang ganda na ng texture niya, guys. Ayan, guys. So, magdadas tayo dito. Mamasahin na natin siya. Malinis tong working table ko, guys. Yung rolling pin natin, malagyan din natin siya mamaya ng harina. So, malinis ang kamay ko, guys. Kailangan natin siya masahin. Kung may dough mixer kayo, pwede rin. Pero kung wala, okay lang na ganito. Tsaga-tsaga lang. Dadas natin yung working table natin para hindi siya dumikit. Siguro mga 7 to 8 minutes, pwede na siya. So guys, diretso lang sa pagmasa. Cut natin siya into 4.
Para hindi tayo mahirapan magmasa. Takpan muna natin siya. Kailangan. So, ito muna ang ating imasang maigi. So guys, kuha tayo ng kung ano yung desired size ng ating empanada. So, wala pa kasi akong cutter eh. So, nag-improvise lang ako. Eto. Medyo kasi gusto nila malaki empanada nila. So, eto guys. Ito yung gagawin kong cutter. Meron na tayong isang dough. So, meron na tayong guys. Hindi pa natin siya ma-stretch. So, desired length natin. Ayan guys, meron tayong empanada dun. Ayan natin siya dito sa ating lalagyan. Stretch pa natin siya. Empanada. And then dito, pwede pa tayo dito. So, kuha lang kayo na kung may cutter kayo, pwede rin mas maganda. Pero kung wala, yan, gaya nga. Kuha na, ganito guys. Pwede yan. Kung gusto nyo, pwede rin ganun palaki, mini empanada, ganun din. So, meron tayong dalawa. Dalawa na tayo. Ito, pwede pa natin ito siya gamitin, guys. Pwede pa natin siya i-stretch naman. Stretch pa naman yan para lumaki. Our third dough. Dito, pwede pang isa. Sa ating fourth dough. So guys, ito yung ating chicken fillings at saka ito yung dough na nagawa natin. Out of 3 cups of all-purpose flour, nakagawa tayo ng 15 pieces na dough. So ayan guys, yung dough nagawa natin.
So guys, lalagyan na natin ng fillings, ng chicken fillings ang ating dough. Ayan guys. Seal lang natin siya. Seal natin yung end niya. Ay, kabilang dulo. Ganyan lang niya. Simple as that. Upload lang natin siya sa gilid. Kailangan seal yung isang side na. Then, lalagyan natin ang design using fork. I-press lang natin siya para siyang shell, kabibi. Ayan. Diba? So, pwede pa natin ma-stretch ng konti ang ating dough. So, gawa pa tayo ng another fillings para sa ating dough. So, yan guys. Balot pa tayo ng isa. So, na-stretch pa natin ng konti ang ating dough. Painitan lang natin ng konti ating mantika. So, fry na natin guys. So guys, tikman na natin ang ating chicken empanada. So, pakita ko sa inyo yung loob ng ating chicken empanada. So, ayan. Napakasarap ng ating chicken fillings, guys. So, ayan guys. So, tikman na natin siya. Napaka-flaky niya. So guys, ang sarap. Tamang-tama sa ating merienda. So guys, ayan. Dami ng kagat para sa inyo yan. Ang sarap niyan guys. Try nyo gumawa niyan. Pwedeng pang merienda, almusal, serve nyo sa inyong bisita. Naku guys, proud na proud kayo pag natikman nila yan. Tiyaga lang talaga paggawa ng empanada kasi time consuming siya, pero ang satisfaction nasa huli. So guys, ano pa iniintay nyo? Mag-empanada na kayo. Pwede ring ham and cheese or beef, depende. Depende kung anong fillings meron available kayo sa bahay. Pwede rin kayo maglagay ng chocolate fillings, custard fillings. Depende sa inyo guys.
Bye! Thanks for watching!